Ano na kaya nangyari sa raid sa mga POGO hubs? No? Of course, the President has spoken at binibigyan ng end of the year para ipasara ang lahat ng mga POGO. Pero, okay, tuloy-tuloy pa rin ba? At ano kaya ito tinatawag nila parang mala Jason Bourne daw, na head ng isang POGO hub? May 5 passports. Para po dyan, makakausap po natin si Undersecretary Gilbert Cruz ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Magandang hapon po, Yusek, si Lord po at si Pauline. Yes, Pauline and Sir Lord, magandang hapon po sa inyo at sa mga nanonood at nakikinig ng programa natin. Opo. Yung mala Jason Bourne na binabanggit po ninyo, sir, no? Ito'y maraming passport. Sa tingin ba ninyo, gaano pa karami ang mga Jason Bourne all over the Philippines na hindi pa rin natin yata maispatan? No? Sabi niyo po, Luzon, Visayas, Mindanao, kalat na yung mga POGO hubs. Tama po yun, Sir Lord. Marami po. Tingin ko po, hindi lang po ito yung isa, si Wang Xiang. Yung sinasabi niyo po, yan si Wang Xiang. Bali po, 5 yung passport niyan eh. Ang alam ko po, meron siyang Cambodian passport, Chinese passport, Philippine passport. Meron pa po siyang Cyprus. And then meron pa po siyang passport for yung isang bansa, yung parang sa isang island lang po yun, pero ginawa na po siyang bansa. And yun nga ho, itong huling nahuli natin, meron ho tayong nahuling isang fugitive sa isang subdivision. Ang pangalan niya po ay si Sun Liming. But ang ginagamit niya pong pangalan, nagpakilala po siya na siya po ay si isang Cambodian national. Tinago niya po yung pangalan niya sa sa pangalang Kun Muern. At nalaman na lang natin na siya po ay isang Chinese national ng pina-biometrics po natin yan sa mga counterparts natin at nalaman po natin yung totoo niyang identity. And later on nalaman natin na siya pala ay isang wanted fugitive sa China. Opo. Yusek, sabi nga po ni PBBM sa kanyang SONA speech na kailangan na iba ng POGO at cease all operations na by the end of the year. And in a statement, sabi niyo, Yusek, enough naman yung 5 months na yan. But how do you intend to really maximize yung 5-month period na ito? Ano po yung mga plano ng PAOK para matiyak na by the end of the year, wala na talagang POGOs? Kasi po, ganito yan. Ang ginawa po namin, yung approach po dyan will be parang, it's a whole of nation approach na gagamitin po natin yung lahat po ng government agencies na responsible po para mapatigil po natin tong mga illegal POGOs. Like, halimbawa po yung DILG po, yung PNP, yung NBI, yung Bureau of Immigration, nandyan na rin po yung DSWD. Kailangan din yung local government po kasi yung hinahabol po natin na 402 na mga illegal POGO na nag-ooperate pa rin po hanggang ngayon despite hindi naman wala po silang mga lisensya, ito po ay nakakalat sa buong Pilipinas. Meron po tayong sa Luzon, meron po tayong sa Visayas, meron po tayo sa Mindanao, but yung pinaka-bulk po nito, sir and ma'am, nasa Metro Manila. So ang ginawa po natin, in cooperation po and coordination with the Department of Interior and Local Government, binigay po natin sa kanila yung listahan noong mga POGO hubs na yan at yung mga POGO operations na yan. At hinati-hati po natin yan per province, per municipality, per city. So, since alam po sa tingin po na kasi namin na ito pong mga POGO na to ay hindi naman po pwedeng hindi malaman ng ating mga local government. At kung hindi naman po nila alam, pwedeng sila na rin po ang magpasara o manghuli. Kasi sa dami nito, Sir Lord and Ma'am Grace, masyado pong marami to. Ang PAOK kasi hindi ho ganun karami, nasa 40 plus lang po kami. At normally po, nangihiram lang po kami ng mga tao from the Philippine National Police and the National Bureau of Investigation. So, ang ginawa po ni SILG Ben Harabalas dito, hinati-hati na po niya in by region, by province, para po meron naman pong magawa yung mga local government units. Opo. Matanong ko lang, Yusek,
Kahapon po, recently nagsalita si Juan Ponce Enrile at sinabi na hindi raw napag-aralan, supposedly yung Pero kayo ho ba ay may mga info, kumbaga may mga bansa na may dahilan kung bakit matagal na nilang pinaalis ang mga pogo na ito? Meron ho ba kayong, at siguro sir, at least nakausap at counterpart, para sa mga bansa na dating may mga pogo, successfully siguro na napaalis sila, kung anong strategy ang kailangan nilang gawin kung may counterpart po kayo doon, sir? May experience po nila? Opo, may mga bansa po kasi na, like halimbawa po, yung China po, Opo. talagang totally ban sa kanila, ayaw Opo. nila yan. So, talagang nagtatakbuhan mo sa ibang bansa. And then sa Cambodia po, ganun din ang ginagawa nila. Ano? Unti-unti po, pinapaalis na nila. Sa ibang bansa po talagang parang guerrilla operation na yan eh. Hindi na ho tinatanggap yan. Ano? Yung mga nakakausap ko, Lord, doon sa mga doon pag ako ay nagpupunta sa isang conference with the other law enforcement agencies from the other countries, yun ang sinasabi nila na kailangan magkaroon ng ban. And then after the ban, tuloy-tuloy na operation. And nakakatuwa nga kasi alam nila, Lord, na ang Pilipinas ang isa sa pinakamaraming pogo operations. And sabi nila na maganda yung ginagawa nating crackdown dito sa mga pogo operations na ito. Tapos ang dami nating na ipapadeport. Sa atin kasi yung napadeport na natin, nasa 2,000 na tayo. No? Kulang-kulang 2,000 yung napapadeport na natin. And marami na tayong nahuli. So sabi nila, maganda yung ginagawa nyo, but kailangan talaga rito yung whole support ng government. Kasi hindi pwedeng isang agency lang ang gagalaw dito. Or else, yung agency na yan, natalo ng sindikato dahil sa dami ng connection niyan, dami ng resources, dami ng pera. Sabi niya, madaling babagsak yung agency na yan. Kailangan talaga ang buong puwersa ng gobyerno ang gumalaw para matangguli. Yusek, you said sa isang interview na isasama nyo na po si former presidential spokesperson Harry Roque sa investigation ng PAOK in relation sa mga pogos because of the development nga na sinabi niya sa Senate na hindi niya kilala yung 2 taon na naaresto sa Tuba Benguet, but he has interest po sa corporation that owns the house. Yusek, can you elaborate more kung ano yung angulo na tinitignan niyo dito sa investigation na isasama na po si Spokes Harry Roque? Ayun nga, kasi yan po yung development yesterday during the congressional hearing. And when we were asked kung ano yung gagawin namin, sabi namin, of course, former spokesperson Harry Roque will be part of the investigation kasi nga, inadmit niya naman na may interest siya rin sa bahay na yon. And of course, di ba sa batas natin, when you are caught na nakakuha ng kriminal dyan sa loob ng bahay mo, or you are parang hiding someone, check natin kung really may kinalaman siya, or is he really harboring a criminal inside sa bahay na. No? And kailangan nating matanong siya, although yesterday it was stated na merong agreement, meron silang parang contract as lessor and lessee, So titingnan natin kung ano talaga yung participation ni former Secretary Harry Roque. Okay. Sir, sa isang interview dati na banggit din po ninyo, alam natin na ang dokumento, what led them to Benguet ay yung mga natagpuan din nila sa Porac, sir, Pero okay, may binanggit kayo dati, sir, na may mga nahuli, may mga nakita po kayong mga images na kung tutuusin lang ay hindi pwedeng ipakita sa public dahil masyadong matindi. Pero, sir, tayong tatlo lang naman nag-uusap-usap muna dito. Ano po yung para sa inyo, yung pinaka traumatic na nakita po ninyong image po ng mga
biktima ng mga pogong ito. Alam, matagal po kayo sa kapulisan and you've probably seen every kind of savagery available sa mga crimes sa inimbisagan po ninyo. Pero ano po yung para sa inyo, this draws the line at ikagagalit nyo talaga? Alam mo, tama ka doon, Lord. I've been in the service for almost 38 years and nakakita tayo nung binarel for some reason dahil nagalit siya, no? O kaya sinaksak because may mga motivation bakit niya sinaksak. But ang di ko matanggap at yung sinabi kong baka di rin matanggap ng ibang tao is yung merong pinaglalaruan na isang tao parang pinipingpong siya. Wow. At tapos instead of ay ping-pong paddle ang gamit is yung machete ang dala. Wow. Then pinapatakbo sa I don't know kung ayun nga, siyempre sa corridor, which is alam mo namang maliit ang corridor, saan tatakbo yung tao na yon, di ba? And then one thing pa, yun nga, habang nagtatawanan yung mga nanonood, di ba? So hindi na makatao eh. And then the other one is yung they force people to perform sexual acts sa harap nila na sila nagtatawanan. And para sa akin masyadong degrading yun and talaga nakakagigil. Kasi that's personal eh, 'di ba? Yung sex ng and then you let them perform na kahit ayaw naman nilang gawin. Tapos, and then nagtatawa na kayo. They even push yung buttocks ng isang tao to perform sexual acts. Opo. So sa akin talagang nakakainis yun. And those are some of the videos na ayokong pakita talaga. Ilan lang po kasi yun, nga sir? alam ko hindi matatanggap ng mga tao. Pero sir, I appreciate your candor, pero I suddenly regret asking that question kasi pero yung machete na yun, grabe yung image na yun, ha? Oo. And importante din naman to bring these issues to light, para alam talaga natin anong nangyayari. Correct. Oo. Pero Yusek, I apologize, that's all the time we have this afternoon. Thank Pero you, sir. thank you very much for joining us and giving us all those updates. Maraming salamat po. Thank you, sir. Yes, thank you rin po sa opportunity. Once again, that was Presidential Anti-Organized Crime Commission Undersecretary Gilbert Cruz.